Yan, magandang hapon sa inyo lahat, mga ka-MUG, mga kababayan dito sa Maribeles at sa buong Bataan. At welcome sa panibago nating video reaction. Ito na nga guys, no? Itong si Subiri, na walang alam sa nangyayari dito sa Bataan, wala yatang magawa tong taong to no? Sana nagpa-imbestiga ka muna bago mo to ginawa. Ito gagawin mga kababayan, no? Palalakasin daw niya, nag-sponsor siya para mapalakas ang mandato ng Freeport area of Bataan. Grabe. Hindi niya alam kung ano mga nangyayari sa Bataan. Basahin po natin itong kanyang kanyang dito sa post sa Facebook. Sabi niya rito, good news po sa mga kababayan natin sa Bataan. Paano naging good news to, Subiri? Ha? Paano naging good news to? Na-sponsor na po natin sa Senado ang panukalang pagpapalakas ng mandato ng Authority of the Freeport area of Bataan para makaakit ng mas maraming investor na magbibigay daan upang magbukas ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Maraming trabaho at maraming demolisyon. Yan yun, Subiri. Pararamihin nyo yung investor dito, palalayasin nyo yung mga tao dito. Oh, di ba? O, yan yung nangyayari ngayon sa Sisiman. At dyan sa Hermosa at dito sa may parka. At ngayon, dyan nga sa sa Maligaya at sa Malaya, binibigyan na sila ng notice para mapaalis. Yan ba? Yan ba yung good news, Subiri? Wala kaya tang magawa sa buhay mo Nakialam ka pa dito sa Bataan. Akala mo mananalo ka dito sa Bataan sa ginawa mo na yan? Ha? Hirap na kami dito kung paano namin resolbahin yung problema namin. Gumawa ka pa ng ganyan. Ito pa, malaki na po ang kontribusyon ng Freeport area of Bataan sa buong bansa. My God, please elaborate kung ano yung naiambag ng Freeport area of Bataan sa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko, wala. Papaliwanag ko mamaya, guys, ha. Ito, shoutout kay attorney, kay attorney Operario. Nagkausap po si kami kanina. So, nalaman namin na ganito nga. At lalo pa nating maasahan sa pag-unlad sa ating ekonomiya kapag naipasa natin ang panukalang ito sa Senado, papaanong lalakas ang ekonomiya? Sige nga. Nalaman-laman namin, no, na hindi pala tayo nag-export kasi Freeport area yan di ba? Export and import tayo Ang problema, hindi tayo nakakapag-export ng kung ano. O sabihin na natin, meron tayong mga bag dyan. Humihina na rin. Di ba? Ayan lang. Ano ba yung tayo dito? Di ba power plant? Mga coal powered plant. Di ba? Local consumption lang yan Hindi naman pwedeng export yan Ano pa ang ina-export dito? Sige nga, ipaliwanag nyo nga po. Kaya po, ang totoo pala nito, lugi po ang Freeport area of Bataan. Lugi po tayo. Kaya siguro nila palalakasin para para kumita. Kasi walang kita No? Kaya siguro nila palalakasin para kumita. Kasi wala naman talagang kinikita pala itong AFAB na ito. Napeperwiso lang tayo. O ngayon, pag pinalakas nila yan, baka lahat tayo dito ma-demolish na. Di ba? Baka ito ang mangyari dyan. Kaya sa mga kababayan ko dito sa Bataan, sana magkaisa po tayo, no? Dapat dito pinoprotesta to No, dapat dito pinoprotesta to. Ibalik na lang sa dating gawin na lang EPSA. Mas maganda pa nung EPSA yan Nabubuhay naman kami dito ng EPSA yan Di ba? Buhay na buhay kami dito ng EPSA yan Kampante pa kami at hindi kami nag-aalala na kami ay madidemolish dito. Di ba mga kababayan? Ipapakita ko sa iyo, Subiri, kung ano nangyayari dito. Sana mapanood mo tong video na to Langya ka Ha? Tingnan mo Tingnan mo itong nangyayari dito sa Bataan. Papakita ko lang sa'yo. Tingnan nyo ito sa ano to. Ito po ay 2022. No, 2022. Dito sa Hermosa sa Sumalo.
Sa Sumalo, Hermosa po ito. Ano, ayan. Ganito ang nangyayari nung 2022 sa Hermosa, Sumalo. Hinarangan yung daan. Kasi nga, naibenta na yung lupa. No? Magsasaka po yung mga yan. Yung lupa na sinasaka nila ay kinuha ng FAB. Ay, bigla na lang nagkaroon ng titulo sa isang kumpanya. At ito rin yung pinaglaban nila, pangalan nito? May mga senador po na rito, parang inilaban nila. Pero fortunately po, yung kaso po na ito ay naipanalo ni Attorney Mike Operario, no? Kaya congrats sa mga taga Sumalo, Hermosa. Pero paano na lang kung walang abogadong kagaya ni Attorney Mike na kayang ipaglaban ito? At ang balita ko po noon, no? Meron silang abogado noon na di umano ay pinatay. Hindi natin alam kung sino nagpapatay. Ano po? Hindi natin alam kung sino nagpapatay, pero pinatay daw po yung una nilang abogado. At mula daw po noon, walang sino mang abogado sa Bataan ang gustong humawak ng kaso na ito, kundi si Atty. Mike Operario lang ang naglakas loob. O, panoorin ninyo, ha. Nakita niyo yan, hinarangan yung kalsada, which is bawal po yan. No? Bawal po yan ganyan. Sabi nga ni Atty. Mike, kung siya daw ang mayor dyan, papasagasaan niya yung ano na yan, yung bakod na yan. Kasi bawal po yan. Sabihin natin private yan. Yung pinaglagyan ng kalsada. No? Kahit private po yan, nag-invest po ang gobyerno dyan, ang pwede nilang gawin po ng may-ari dyan, i-claim niya yung compensation niya. No, magpabayad siya sa gobyerno. Yun na lang ang pwede niyang gawin dyan. Hindi niya pwedeng sakupin na ulit dahil ginawa yan ng gobyerno. No? Pero anong ginawa nila? Ayan, may mga gwardiya pa na armado. Ganyan na nangyari dito sa Biri. No? Wala kang alam. Wala kang alam. Tapos sasabihin mo, congratulations sa mga taga-Bataan. Hindi mo. Ewan ko sa'yo, ha. Oh. Imagine may sakit yung bata, ayaw nilang palabasin. Papasok yung mga bata sa school, ayaw nilang palabasin. Yung mga nasa labas na, ayaw nilang papasukin. Bawal na bawal po yan. Pero ano nangyayari? Walang tumutulong sa mga taong ito. Helpless sila. Wala silang makuhang tulong sa gobernador, sa congressman, wala silang sa mayor, wala silang makuhang tulong. Ganito ang nangyayari sa mga kababayan natin dito sa Bataan. Okay? Sa Sumalo, Hermosa po yan. Dito naman tayo sa Mariveles. Tingnan nyo, ito pa isa. Ito pa isa. Sa Mariveles naman ito. Oh. Yan. Ito naman po ay sa Sitio Parca. No? Sa Sitio Parca, ganito rin po ang nangyayari. Ito po yung nangyayari sa amin, no? Hindi kami pinapadaan pa uwi sa bahay namin. Oh. Hindi po kami pinapadaan sa bahay namin dahil kailangan pa daw ng ID at kailangan sa kapitan. Yung kapitan po namin busy sa pamimigay ng ayuda. Bakit kailangan po kanina? Kumusta naman yung mga nakatanggap ng ayuda? Yumaman na ba kayo? Masenso na ba ang buhay ninyo? Masenso na ba ang buhay ninyo? Konting ayuda lang kasi boto na kayo nung nagbigay ng ayuda So ito ngayon nangyayari dito ng mga kababayan. Doon sa mga panatiko, panatiko sa mga Garcia, balang araw ganito rin ang mangyayari sa inyo. Pag napalakas na ni Zubiri yung batas ng AFAB. Tapos na tayong lahat dyan. Boto pa ng Garcia. Boto pa ng Garcia. Ito ang mangyayari sa inyo din. Kahit panatiko pa kayo ng mga Garcia, ganito ang mangyayari sa inyo. Tandaan nyo yan. Pag ipinanalo nyo pa, itong mga Garcia na to. Tanggap pa ng ayuda. Pag eleksyon, tanggap ng ayuda. Yung may perang ayuda dyan pag eleksyon, di ba? So ito yung mga kababayan, no? Ito si Zubiri walang alam. No? Walang alam sa nangyayari dito at sasabihin pa niya, good news para sa mga taga-Bataan. Utot mo, Zubiri. Isa ka pang pahirap dito. Dalawa kayo ni Sherwin. Sherwin Gatchalian. No? Si Sherwin Gatchalian ang pumirma dito, mga kababayan, kaya na isa batas to. Itong AFAB. Kaya sana magkaisa tayo mga taga-Bataan.
No? Magkaisa po tayo. Dahil pag lumakas na yung batas na yan, kapag nakapasa yung batas na inisponsoran nitong si Zubiri, no? Tapos tayong lahat dyan. Ito nga, hindi pa malakas eh. Ito na nangyayari sa atin eh. Paano kung napalakas pa? Diba? So yun lang naman mga kababayan. Sana magkaisa tayo, mag-isip-isip po tayo sa election. No? Iboto po natin yung mga tao na alam natin makakatulong sa atin. Nandiyan po si Governor Bet Santos. No? Si Governor Bet Santos, lumalaban pong governor. Tulungan natin. Dahil balang araw, ito ang tutulong sa atin. Tandaan niyo po yan. Yun na po at muli, isang magandang hapon sa inyo. At siyempre, huwag natin kalilimutan. Minsan lang po tayo mabubuhay. Piliin po natin maging tama at mabuti. Maraming salamat po. Bye-bye.